verse 1, it pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps to be over the whole kingdom, and over these 3 governors, of whom Daniel was one, that the satraps might give account to them, so that the king would suffer no loss. Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps, because an excellent spirit was in him, and the king gave thought to setting him over the whole realm. So the governors and satraps sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom, but they could find no charge or fault, because he was faithful, nor was there any error or fault found in him. Then these men said, "We shall not find any charge against this Daniel, unless we find it against him concerning the law of his God." Sa pagpapatuloy natin patungkol sa character nitong mga bad guys that is represented by the co-administrators of Daniel and the satraps. Bagamat ang well-deserved promotion sa trabaho is a good thing, or sabi nga, blessing from the Lord. Pero kung ang mga kasama mo sa trabaho ay sobrang masasama, mga talangka, sabayan pa ng inggit or envy at jealousy, nagseselos dahil inaakala nila na sila yung mas deserve ng promotion. Ito na ang pasimula ng trouble, and you are now in the crosshairs of your enemies. Target ka na nila. Very volatile or explosive na combination itong kasamaan, haluan pa ng inggit at selos, para itong gasolina at napalm, na maaring magtulak sa tao na gumawa ng bagay na sukdulan ng sama, or to go to extreme lengths para mapigilan itong appointment or promotion, in this case, sa case ni Daniel. Dito sa verse 4, makikita natin kung anong character meron itong mga co-administrators at mga satraps or governors. Mababasa natin sa history na masama ang reputation ng mga satraps, at itong ang salitang satrap ay synonymous sa pagiging abusado sa power o kapangyarihan bilang mga government officials. They are tyrants. At wala ding kahiya-hiya sila sa pag-display ng kanilang mga yaman, usually ill-gotten, mga nakaw, at extravagance dahil mga buhaya sila in terms of corruption. Dati yung salitang buhaya sa basketball lang siya, pero yung mga swapang magpasa ay mamasa ng bola, pero ngayon iba na ibig sabihin. Para mapigilan nila yung pag-appoint kay Daniel na Prime Minister ng Achaemenid Empire, hinanapan nila ng butas para siraan itong si Daniel sa kanyang trabaho bilang administrator. So, sino pa nga ba ang expert sa paghahanap ng kasalanan ng isang tao kung hindi yung sanay gumawa ng kasalanan, sanay gumawa ng mga illegal? 3 grounds of accusation ang binanggit dito sa verse 4 ang hinahanap ng mga kalaban ni Daniel. Una, yung pagiging unfaithful sa kanyang trabaho. Pangalawa, negligence. At pangatlo, corruption. Obviously, itong mga co-administrators at governors ay guilty in all of these 3 aspects. Para maging unfaithful sa government affairs, kailangan i-relate natin ito sa verse 2 na kaya nga nag-appoint si King Darius ng mga administrators, 3, at 120 satraps. Ang reason ay so that the king might not suffer loss. Now, yung salitang loss dito ay maaaring tumutukoy sa una, financial loss, meaning it might be related sa tax collection or yung maling paggamit ng pera ng gobyerno. At pangalawa, it could be a loss of reputation ng king, na marahil bunga ito ng hindi maayos na pagpapatupad ng batas o pulisiya, or maaaring pagpapahirap sa mga mamamayan, kaya nagkakaroon sila ng galit sa king, bagamat hindi naman yung king ang may kasalanan, na maaaring magtungo sa pagre-rebelde nila sa king. Now, gross negligence ng isang government official, ibig sabihin, hindi nagagampanan ng maayos ang kanyang responsibilities or trabaho. Baka laging absent,
o walang nagagawang batas or policy para sa kakaayos ng mga mamamayan sa kanyang sinasakupan, o baka travel ng travel lang, walang ginagawa kung hindi lustayin yung mga ninakaw sa gobyerno, o baka hindi talaga qualified, kaya tatabad-tamad dahil walang alam sa trabaho, walang ambag, sweldo lang ang habol. Corruption ay common sa mga satraps dahil sa sistema na dynastic ang mga nagiging government officials noon. So even after 100,000 years, it is still the same today. Magmula ito sa king, alam natin dynasty yan. Obviously, ganun din sa mga satraps at sa mga mabababa pa na position sa government. Kadalasan ng mga government officials ay mula sa KKK, meaning kapatid, kamag-anak, kaibigan, kumpare. Kaya naman pagdating sa pagnanakaw ay organized crime sila. Lahat sila sangkot sa corruption. Sindikato talaga. Well, 1,000 years also does not change. Dahil unfaithful, negligent, at corrupt itong mga bad guys, para sa kanila, Daniel is making them look bad dahil sa pagiging mabuti at maayos itong administrator. Sinasabi nila sa sarili nila, he is not one of us. Pero obviously, hindi siya corrupt. Kung maging prime minister na si Daniel, tapos na yung maliligayang araw nila, lalo na sa corruption. Mawawala na yung racket ng mga BGC boys. Well, that is the Babylonian grupo ng mga corrupt. Hindi lang yun, kundi mga racist din itong mga bad guys. Marahil nasasabi nila na hindi naman taga-norte yan si Daniel which is in media, they may be pertaining to media, or hindi naman yan taga-south, which is Persia. Bihag lang siya mula sa Juda. At bakit siya ang maghahari at mangunguna sa atin? Tayo dapat yan. Kaso, kahit anong effort nila para ma-discredit si Daniel, walang nangyari dahil squeaky clean si Daniel. Siya ay faithful, hindi siya negligent, lalo nang hindi siya corrupt. Blessed din si Daniel dahil wala pang social media noon. Wala pang mga troll farms at vlogger na nagkakalat ng fake news at propaganda. Itong testimony ni Daniel ay kahanga-hanga. Ang mga kaibigan natin, or ka-churchmates natin, or kamag-anak natin, ay minsan tolerant, o they may turn a blind eye sa ating mga kasalanan na nakaka-epekto sa ating integrity. Pero kung ang kaaway natin na talagang naghahanap ng kasalanan at kasiraan para tayo ibagsak, pero walang makita, no, that is what a testimony, di ba? Kaiba-ibang testimony yan. Ang tanong, and I challenge, how do we match up against such a standard? Personal integrity ay hindi connected with being spiritual. Maraming non-Christians, unbelievers, are upright of character. Pero how much more Christians that we should be beyond reproach?